So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So sa videong ito, magbibigay lang ako sa inyo ng ilang mga kakaibang upgrades na pwede nyong gawin sa inyong bike. Lalong lalo na kung may pera naman kayo. And itong mga babanggitin ko ay napakalaking tulong nito para sa inyong bike. Bagamat yung iba dito ay medyo may presyo pero para sa akin napakasulit itong pag-investan. Pero disclaimer lang po bago tayo mag-umpisa. Kapag sinabi ko po kasing bike upgrade, ito yung klase ng pyesa ng bike na existing na sa isang bike. Kumbaga i-upgrade mo na lang. Kumbaga may pyesa ng ganun yung bike mo and then mas pagagandahin mo pa. Kaya hindi po dito kasama yung helmet, ilaw, lalong lalo na po yung tuhod. So tara umpisahan na natin. So pinakauna and I think isa sa pinaka the best na upgrade na pwede mong gawin sa inyong MTB is yung tubeless setup. Now kapag nagra-ride tayo, especially yung sobrang lalayo, isa talaga sa pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari sa atin is yung mabutasan ng gulong. Tapos mas masama pa kung doon sa lugar na pinupuntahan natin ay masyadong liblib and then wala masyadong vulcanizing shop. And kahit nga sabihin natin may pambulcanize naman tayo or mayroon pa vulcanizan sa paligid, still natatakot pa rin kasi tayo na maplatan kasi napaka-hassle din naman at yun nga titigil pa yung ride nyo kapag nabutasan ka. So maaaring maging solusyon talaga dyan is yung pagsa-tubeless setup. So ano ba yung mga tubeless or yung mga tubeless na wheelset? So basically pag sinabing tubeless, ito yung klase ng gulong or yung wheelset na wala ng interior. Internationally kasi yung interior ay tubes yung tawag dun eh. Pero dito sa atin sa Pilipinas, interior yung tawag doon. So yung kapag ka nag-tubeless ka, ayun basically wala na siyang tubes or interior. Kumbaga yung gulong na lang mismo at saka yung rim. And then yon good to go na. Yung paraan kasi para magawa mo ito, una babalutan mo muna ng rim tape yung inyong rims. Tapos lalagyan nyo siya ng sealant. Bibili ka ng valve core na yun lang talaga valve core. And then ayun, good to go na. Ang advantage kasi ng tubeless setup kumpara dun sa may tubes is, unang-una since meron nga siyang sealant, hindi ka na ngayon matatakot na mabutasan ng gulong. Yes po, kapag nag-tubeless ka na, kahit ma-stapler pa yan, bubog or pako, ang mangyayari dyan, yung butas na ginawa ng mga bagay na yon, tatakpan lang yan ng sealant na iniligay mo. So yung sealant kasi para kasing glue yun eh. Kaya ayun, kapag naka-tubeless setup ka na, hindi ka na mabubutasan ng gulong. Kaso yun nga lang, kung gagawin mo tong gantong setup is medyo may kamahalan nga lang. Kasi unang-una, kapag yung gulong kasi na ginagamit mo dito is dapat tubeless ready. And yung tubeless ready kasi na gulong, umaabot yan ng mga mahigit 1.5 isang piraso. Depende sa gulong, depende sa model at saka yung brand. Tapos yung rim na gagamitin mo dito, dapat tubeless ready din para mas safe. Although sabi ng mga ibang YouTuber dyan, pwede naman daw kahit isa lang yung tubeless dyan. It's either yung rim lang or yung gulong lang mismo. So base sa nakikita ko, mukha namang effective yung kanilang mga experiment na ang tubeless lang is yung gulong tapos yung rim hindi na or vice versa. Pero para sa akin mas maganda kung both na tubeless ready para mas safe. Pero kung walang-wala talaga, I think pwede naman yun. So yun, isa sa mga advantages yun ng tubeless ready, yung hindi ka na mapapalato ng gulong. Tapos pangalawa is mas magaan daw compared sa mga tubes. Although may sense din naman minsan kasi yun nga, meron ka nang nabawas na pyesa, wala na yung tubes mo eh. And then karamihin kasi ng mga tubeless ready na rim at saka yung gulong is mas magaan talaga yan compared sa mga hindi naka-ready. Dahil gaya nga nung lagi kong sinasabi dito sa channel, pag yung isang pyesa kasi is mas quality, idinadamay dyan yung gaan ng weight. Dahil sa bike kasi hindi kasi uso yung tinatawag na mas mabigat, mas heavy duty. Hindi ganun sa bike. Sa bike mas magaan, mas quality. Dahil yung pagiging lightweight, bahagi kasi yan ng pagiging high quality eh, kung ang pag-uusapan natin ay bike parts. Okay, so balik tayo sa tubeless. So kung magse-set up ka kasi ng isang tubeless na na wheelset, most likely aabutin ka ng mga at least 3 to 4,000 or minsan higit pa. Dahil syempre dalawang piraso din yan ng rim at saka ng gulong. Tapos meron pa yung sealant na medyo may presyo din. Tapos valve core or yung pito. And then rim tape. So yun, medyo may kamahalan siya pero base sa nakikita ko sa iba mukhang sulit naman. And meron ding ibang mga nagsasabi na pwede daw itong sumabog or malagas yung sealant. Pero para sa akin, wala naman yung nakikitang ganun eh.
Meron siguro doon sa mga sobrang extreme na rides, pero kung yung ride mo is long ride lang naman, I think malabo sa sumabog yung tubeless setup mo. Kaya itong tubeless na to, napakabagay talaga dito sa Pilipinas dahil minsan ang dami dito mga nagkalat na mga bubog at saka mga pako. So yun, for me napakasulit niya and yung idea kasi ng tubeless, una itong nauso sa mga motor So alam ko karamihan ng mga automatic na motor ngayon is naka-tubeless na. And kung papansinin nyo yung mga ganong klase ng motor, 'di ba? Bihira mo lang makikita yung mga ganong klase ng motor sa vulcanizing shop. So kapag nag-tubeless ka, ganun din. Hindi mo madalas dadalhin yung inyong bike sa vulcanizing shop. So pangalawang kakaibang bike upgrades na pwede mong gawin sa inyong bike. So ito napaka game changer nito. Walang iba kundi yung mga dropper post or yung mga dropper seat post. So itong dropper seat post, ito yung klase ng seat post na ginagamitan na lang siya ng remote or ng pindutan dun sa may handlebar mo para maibaba or maitaas mo yung inyong seat post. So basically pag may ganito ka, hindi mo nakakailanganin pa na mano-manong itaas baba yung inyong seat post. So itong dropper post, napakalaking tulong nito especially dun sa mga trail at saka downhill. Dahil yung mga ganong klase ng ride kasi, since iba-iba nga yung steepness level ng terrain, kakailanganin mo talagang magtaas baba ng seat post depende sa dadaanan mo. Hindi kasi pwede yung yung isang height lang ng seat post yung gawin mo sa mga ganong klaseng ride. Minsan kapag sobrang steep talaga nung dadaanan mo, sobrang lusong, kailangan mong bababaan ng konti yung inyong seat post. Ang problema kapag hindi ka kasi naka-dropper seat post, maihinto pa yung yung momentum mo sa pag-ride. Kinakailangan mo pang bumaba sa bike para lang babaan yung yung seat post mo, which is masisira patuloy yung yung salida mo. Kaya ayun, bali ang solusyon talaga sa mga ganyang problema is yung dropper seat post. Now actually kahit sa sa mga kalsada nga pwede ring makatulong to. Dahil may time din kasi na yung mga dinadaanan natin na lusong sobrang bababa talaga. Pero yun nga, ayaw naman nating minsan huminto yung yung momentum natin sa pagtakbo. So pwede po makatulong tong ganito sa inyo, especially do sa mga kalsada na taas baba, ahon lusong. So ayun, bale base sa mga narinig nyo, malaking advantage talaga yung pagkakaroon ng isang dropper seat post. Ngayon, ilan nga lang sa mga posibleng issue na pwede mong makita dito sa dropper seat post. Unang-una yung kanyang presyo. So ayun, compare sa normal na seat post, halos doble or triple yung kanyang presyo, no. Minsan sa isang alloy na seat post, mga 300 to 500 lang meron ka na. Pero dito sa dropper seat post, ang pinakamura mo na pwedeng ma-avail is mga around 3,500 or mga mahigit pa. So yun, gaya nung nasa video natin ngayon, ito parang ganito yun. And then yung mga dropper seat post, may dalawa ring klase yan Meron din yung mechanical at saka hydraulic. Pero kung mag-hydraulic ka, ayun, good luck sa budget mo dahil sobrang mahal talaga. Pero maganda nga lang sa hydraulic, syempre hindi mo na itotono, tapos mas smooth yung yung adjustment ng seat post mo. And pangalawang issue na nakita ko dito is yung kanyang weight. Since nga siya, marami nga siyang mechanism sa loob, kinakailangan niya tuloy ng medyo marami-raming material. So kung weight winnie ka at yun nga, medyo sensitive ka sa timbang, pero hindi ka naman nagte-trail, I think kahit hindi ka naman obligadong gumamit nito. Pero kung nagte-trail ka, for me, kailangan mo talaga to. So kung nabibigatan ka dito sa dropper seat post, edi yung ibang parts mo na lang yung dapat mag-adjust, no? Para ma-hit mo yung weight na gusto mo. Dahil sa mga extreme rides kasi, tsaka sa mga trail, talaga to? Essential talaga yung dropper seat post. So pangatlo na magandang upgrade din sa inyong mountain bike is walang iba kundi yung mga clips pedal or yung mga clipless pedal na tinatawag. Now ako personally, wala akong ganito dahil medyo hindi pa kaya ng budget. Pero nakaka-try din kasi ako ng clips Kaya masasabi kong talaga to, magandang upgrade din. Lalong-lalo na kung madalas ka naman ding mag-long ride. Ang advantage kasi ng clips pedal kumpara dun sa mga hindi clips is, since naka-attach nga yung paa mo dun sa pedal, pwede ka kasi dito makabuo ng isang buong cadence kahit isang paa mo lang yung gamit. Ang logic kasi niyan ganito. Marami kasing nagsasabi na mas malakas ka daw kapag ka naka-clips ka, which is tunay din naman. Dahil kapag naka-flat pedals ka kasi, para makabuo ka ng isang buong ikot doon sa inyong pedal, kailangan mong sipain lang siya na magkabilang paa mo. Limbawa ganito, si kanang paa mo sisipa and then iikot siya, tapos sasaluhin siya ng kaliwang paa mo.
So ganun lang, sipa-sipa ka lang para makaikot ka or makabuo ka ng isang buong ikot dun sa inyong crankset. Samantalang kapag naka-clipless pedal ka, bawat paa mo, yung pareho mong paa, gumagawa siya ng isang buong bilog. So basically, yung dalawang paa mo, isang buong bilog yung nagagawa nila kapag pinepedal mo sila. And kapag ganun, mas malaki yung power na nare-receive ng bike. And then ang nangyayari, mas mabilis mag-accelerate yung bike ngayon. And advantage yan, lalong-lalo na kung malakas ka naman talaga pumadyak. So isa nga lang sa disadvantage ito is yun nga, mahal din. Yung isang clipless pedal, medyo yata yan, 2 to 3,000 din yung Shimano. And then bibili ka pa ng sapatos na medyo may presyo din. Pero yun, sulit naman siya. Nga lang ang disadvantage nga lang niya is kapag hindi ka sanay ay pwede kang sumemplang. Ayun, bali marami na akong kakilala na nasemplang dahil sa cleats. Dahil minsan kasi kapag pagod ka na-discover ko rin kasi na pwede mo rin pala siyang makalimutan. Na yung pala, nakalimutan mong meron naka-attach sa paa mo. So, dapat maging aware kayo dito kung magki-clipless pedal kayo. Dapat medyo malayo pa lang bago kayo pumreno. Dapat natanggal nyo na agad yung inyong cleats. Tsaka presence of mind lang din. So, pang-apat na magandang upgrade din sa inyong bike is yung mga high engagement na mga hub. So, ano ba itong mga high engagement na mga hub na to? Pag sinabing high engagement hub, ito yung mga hub na mayroong mga matataas na bilang ng mga pulse. Gaya ng mga 6 pulse, 8 pulse, or mga ratchet type. Now ito, konting paliwanag lang. Marami kasi sa atin na bumibili ng ganito, mga high engagement hub dahil daw maingay. So akala nila yung original purpose ng isang high engagement hub is para maging maingay lang yung hubs na sinasabi. May awareness daw sa trail, iwas nakaw. Well, hindi po ganon. Ang original purpose talaga kaya nag-exist tong mga gantong klase ng hubs is for high engagement. Pag sinabing high engagement, ito yung pagkagat ng hubs, no? 'Di ba pag nagpe-farewheel tayo, doon siya nag-i-start umingay. So kapag pumadyak tayo ngayon, mas mabilis aarangka yung bike dahil mas maraming ngipin yung kakagat doon sa loob ng nung ratchet ring ng hubs eh. So mas maraming pulse, mas mabilis mag-accelerate or umarangka yung ating bike. So yun po yung original na purpose talaga ng mga high engagement na hub. And malaking advantage to lalo na kung competitive cyclist kayo. Yung kayo yung sumasali sa mga racing. Dahil konting padyak mo pa lang, accelerate agad yung bike unlike do sa mga 4 poles pababa. Medyo may space pa yun kapag nag-accelerate ka. So basically, ganun lang talaga yung purpose ng isang high engagement na hub is at hindi para paingayin. Kaya guys, hindi ko rin talaga nire-recommend yung magpa-edit ng hubs yung magpalit ng matitigas na spring dahil bukod sa nakakasira din naman talaga ng hubs yung mga ganyang klase ng gawa, nakakaano rin kasi yan, wala rin kwenta. Wala rin kasi talagang sense. Bali ang asim pakinggan sa totoo lang. And minsan na nga din ako doon sa ibang mga bagong lumalabas na mga brand ngayon ng hubs Ang titigas ng spring, grabe. Oo nga, ang iingay kaso syempre prone kasi sa sira yun yung masyadong matitigas na spring. Kumbaga, miski yung ibang mga brand ata ng hubs, hindi ata nila alam yung yung purpose kung bakit nila ginagawa yung ganong klase ng hubs. Kasi yung ingay naman ng hubs, naging epekto lang naman yun ng pagiging marami ng pulse Hindi naman siya yung talagang, ito, gawa tayo ng hubs, paingayin natin, parang mapler. Hindi ganun. Later on, naging na lang siya, doon na lang siya na-discover na parang maganda sa pandinig ng iba. Pero sa bagay, hindi rin naman lahat trip yung tunog ng maingay na hubs Okay, so balik tayo dito. So para sa akin, isa sa pinaka-the best na pwede nyo mabili is yung 8 pulse na hubs, no? Nandyan yung mga Speed 1 Torpedo. Ito yung aking gamit personally, itong Mountain Peak MH8. Although sasabihin ko na agad sa inyo, yung mga 8 pulse na hub na available dito sa Philippines is hindi ganun kaingay compare sa 6 pulse lang na Speed 1 Soldier o yung mga tanke na yan, mga Hassans. Pero sinasabi ko sa inyo kung ang hanap nyo is pure engagement, napaka-solid ng mga hubs na to. Tsaka sinasabi ko rin sa inyo na magtatagal din ito dahil hindi kasi ganun katigas yung kanilang spring So tamang-tama lang. So hindi masyado naghabol ng ng ingay dito yung mga brand na to. So para sa last sa ating video ngayon, so ito nga pala yung mga dual piston na mechanical disc brakes. Now halimbawa gustong mo mag-upgrade ng hydraulic brakes pero parang masyadong mahal para sa iyo yung mga hydraulic brakes, especially yung mga Shimano. Well, ito yung magandang alternative para sa inyo, which is itong
dual piston na hydraulic brakes na to na gawa ng Zoom. Daw ang mga hydraulic brakes kasi usually kaya lang naman yan mahihina yung braking power is dahil sa kanilang brake pads at saka piston. Yung mga karamihan kasi ng mechanical disc brakes, especially yung mga nasa stock na bike, gawa lang kasi yan sa isang piston lang kasi yung naandyan. Yung piston kasi na tinatawag sa mga brake ng bike, ito ba yung tumutulak to sa brake pads para ipitin yung rotor. Tapos yung brake pad naman, yun yung pangalawang layer ng ating preno sa loob. And then ayun, iipitin niya yung rotor. Tapos gaya nga nasabi ko kanina, yung mga mechanical disc brakes kasi usually isa lang talaga yung piston yan. Pero dito sa Zoom na mechanical disc brakes na to, dalawa na yung kanyang piston, which is kagaya ng mga nasa hydraulic brakes. And ako matagal ko na rin nagamit tong preno na to, and yon, parang hydraulic brakes din yung kanyang braking power, as in sobrang sulit. Dahil usually yung ginagamit din kasi dito na brake pad, ito rin kasi yung ginagamit na na brake pads ng Zoom hydraulic brakes which is isa rin sa mga pinaka-decent na brakes na nagamit ko. And then ayun, dual piston pa, so maganda yung kanyang braking power. Ang maganda pa dito sa sa mechanical disc brakes, isa rin kasi sa advantage ng mechanical disc brakes compare sa hydraulic is hindi ka na magbi-bleed ng preno. Hindi mo nalalagyan fluid, kumbaga adjust ka na lang ng cable. So maganda dito sa sa mechanical disc brakes is yung kanyang serviceability. Kumbaga kahit sino kayang mag-ayos ng preno na ganito. Tsaka hindi mo rin kailangan ng special tool. Ang disadvantage nga lang ng isang mechanical disc brakes is yung kanyang talaga, yung feeling kapag nagpepreno ka. Kumbaga ramdam mo na parang may hinihila ka pa rin. Unlike sa hydraulic disc brakes, kahit isang finger lang, kaya mo na magpreno. Kaso sa hydraulic disc brakes, depende pa sa brand kasi may ibang brand na ayun nga medyo basura. Sa mechanical kasi, consistent karamihan ng nung quality ng mga mechanical disc brakes So yun, baka pwede mong i-consider din tong mechanical disc brakes na to kung nakumbinsi ka sa mga sinabi ko. And syempre isa pa palang advantage ng mechanical na to, mas mura siya compared to sa hydraulic disc brake. Okay, so again yun lang muna at salamat sa panonood. And sana nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw. So yun, ikaw, anong balak mong upgrade sa inyong bike? Share nyo lang dyan sa baba para mapag-usapan natin yan. Okay, so again yun lang muna, hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.